Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father. Tayo po ngayon ay nasa pangalawang linggo ng Adbyento. At ang pangalawang linggo ng Adbyento ay nakatuon sa isang napakahalagang tao na binigyan ng mahalagang responsibilidad upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. At yun yung narinig natin ngayon sa ating Ebanghelyo. Ang tinutukoy na tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon ay walang iba kung hindi si Juan Bautista. At alam natin kung ano ang misyon na ito ni Juan Bautista at kung papaanong buong katapatan at buong katotohanan niyang ginampanan ang kanyang misyon hanggang sa huling sandali. At tatanungin natin, si Juan Bautista ang pinagkalooban ng malaking responsibilidad na ihanda ang daraanan ng Panginoon at naging epektibo siya sa kanyang responsibilidad. Ano ba ang mayroon si Juan Bautista? Bakit naging epektibo siyang tagapagpahayag at tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon? At maaari tayong pumulot ng ilan sa mahahalagang mga katangian ni Juan Bautista kung bakit masasabi natin na siya ay isang epektibong tagapagpahayag ng katotohanan mula sa Diyos at epektibong tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Una, sa buhay ni Juan Bautista, malinaw na makikita natin kung papaanong siya'y isang taong madasalin. Bago niya simulan ang kanyang misyon, siya muna ay namalagi sa disyerto, nagsasakripisyo, nagdarasal. At sinasabi sa kanyang pagsasakripisyo, ang kanyang kinakain ay hindi yung usual na kinakain ng mga tao. Ang kanyang damit ay hindi yung pangkaraniwang isinusuot ng mga tao. Kakaiba itong si Juan Bautista. Ang kanyang kinakain sa ilang ay mga balang at pulot-pukyutan, habang ang kanyang damit ay hinabing balat ng kamelyo o ng mga hayop. Ibang klase itong si Juan Bautista. Sabi nga ng ilan, siya'y nasisiraan na ng bait. Kasi ibang-iba ang kanyang pananalita, ibang-iba ang kanyang pananamit, ibang-iba ang kanyang pamumuhay. Pero dito sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pananalita, sa kanyang pananamit, naging epektibo siyang tagapagpahayag ng katotohanan. Marami siyang naakit na magbalik loob at magsisi sa pamamagitan ng pagbibinyag sa Ilog Jordan. Marami ang nakinig at tumalima sa kanyang pangangaral tungkol sa katotohanan. At dahil doon, marami ang nagalit, nainggit sa kanya. Sino ba itong Juan Bautista na ito na nangangaral, na kapag siya ang nangaral, marami ang nagnanais na makapagbalik loob, makapagsisi at magpabinyag? Ano bang mayroon ang taong iyan? Bakit marami ang sumusunod sa kanya? At yan ang unang magandang pulutin sa buhay ni Juan Bautista. Sa kanyang pamumuhay, makikita ang napakasimpleng pamumuhay sa salita
at gawa. Ikalawang maaari nating pulutin kay Juan Bautista sa kanyang pangangaral dahil katotohanan ang kanyang ipinapangaral. Malinaw sa kanya na ang katotohanan na ito ay mula sa Diyos, na sa kanyang pangangaral ang itinataas niya ay ang Diyos at hindi ang kanyang sarili. At alam na alam natin ang kababaang loob mayroon si Juan Bautista, di po ba? Sinasabi niya, ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Kinakailangan si Jesus ang maitaas at ako ay maibaba. Ibig sabihin, malinaw kay Juan Bautista ang direksyon ng kanyang pangangaral. Dapat ang lahat ay patungo kay Jesus. Dapat ang lahat ay gagawin para lamang kay Jesus. Sa pangangaral ni Juan Bautista, hindi mahalaga yung ako, hindi mahalaga yung sa akin. Para kay Juan Bautista, gagawin niya ang lahat para kay Jesus, patungo kay Jesus, at alang-alang kay Jesus. Sapagkat alam ni Juan Bautista kung sino siya sa harapan ni Jesus. Kababaang loob ni Juan Bautista. Marami siyang naging accomplishments, marami siyang nagawa, marami siyang na-convert, pero ni minsan hindi niya sinabi, ang lahat ay nagawa ko dahil sa aking pangangaral. Hindi kailanman inangkin ni Juan Bautista ang kung anumang magagandang bagay na kanyang nagawa. Para kay Juan Bautista, ang lahat ay nangyari dahil kay Jesus at patungo kay Jesus. Kaya ito mga kapatid, ang ikalawang magandang pagnilayan sa buhay ni Juan Bautista. Sa kanyang kababaang loob, sa kanyang pagiging simple, marami ang kanyang naakit sa pagsisisi at pagbabago ng buhay. At ikatlo na magandang pagnilayan sa buhay ni Juan Bautista ay ang kanyang mismong pagkatao, ang kanya mismong simpleng pamumuhay. Kung minsan sa buhay natin, hindi na natin kailangan pang magsalita ng napakarami. Sapat na kung ano ang buhay mayroon tayo para masabi natin kung ano ang dapat nating sabihin at ipangaral. Sabi nga, walk the talk. Hindi ko na kailangan pa ng maraming mga salita para malaman niyo kung ano ang nais kong iparating na mensahe. Para sa mga tao, sapat na ang kung ano ang nakikita nilang pamumuhay mayroon si Juan Bautista para mapakinggan nila ang mensahe ni Juan Bautista. At sa mga magagandang katangian na ito ni Juan Bautista, magandang patuloy tayong magnilay. Patuloy tayong humanap ng mga magagandang katangian sa ating sarili na maiuugnay natin kay Juan Bautista. At maaari din namang gamitin natin
ang magagandang katangian na ito ni Juan Bautista para sa mga namumuno sa atin, sa mga kinikilala natin sa iba't ibang larangan at institusyon sa lipunan. Talaga bang itong pinuno na ito ay dapat pakinggan at dapat sundin? Talaga bang ang pinuno na ito ay nagsasabi ng katotohanan katulad ng katotohanan na ipinangaral ni Juan Bautista? Itong pinuno ba na ito ay nagsasabuhay ng katotohanan na kanyang ipinapangaral? Nakikita ba sa kanyang pamumuhay ang kung ano ang kanyang ipinapangaral? At magandang gawing basihan ang lahat ng iyon sa kung sinong pinuno ang dapat nating pakinggan at kung sino ang hindi. Sa totoo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, 2024, magtatapos na ang taon at haharap na tayo sa panibagong taon, 2025. Ang daming nagsasabi, ako ang pakinggan ninyo sapagkat ako ang nagsasabi ng totoo. Di ba ang dami nila? Ang dami namin. Ang dami natin na nagsasabi ng totoo. Pero sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo ayon sa turo ng ating Panginoon? Sino ba talaga ang nagpapaka-totoo? Sino ba talaga ang kayang-kayang tumalikod sa sariling ambisyon at pangarap alang-alang sa katotohanan ng salita ng Diyos? Siguro kapag maglilista tayo ng mga pangalan ng mga kilala natin sa larangan ng politika, ng simbahan, at ng kung ano-anong mga institusyon, siguro ang dami nating mae-X. Ito, X. Ito, X. At baka magulat tayo na sa dinami-dami ng mga pangalan na ililista natin, kung ang gagawin nating basihan ay ang katotohanan ng turo ng ating Panginoon, baka walang matira. Kaya kailangan nating magdasal, ipanalangin ang bawat isa na katulad ni Juan Bautista, makapamuhay nawa tayong lahat sa katotohanan ng mabuting balita at ito'y tunay na makita at maranasan sa ating pananalita at gawa. Amen. Magsita